Ayos lang, pero kailangan ko palitan ng plaka ng sasakyan. Alam natin na habang buhay ang sentensya ni Brian Kohberger sa pagpatay ng 4 na estudyante sa Universidad ng Idaho at ngayon may bagong surveillance footage na mahalaga sa kaso. Sabi ng mga investigador, ginawa niya ito 5 araw matapos ang mga pagpatay. May plaka ng Pennsylvania ang kotse. Ayon sa video na yon, pumasok si Brian Kohberger sa isang Washington DMV. Pinalitan ang kanyang mga plaka at nakipagkwentuhan tungkol sa baseball at hiking habang hinahanap ng mga investigador ang sasakyan ng salarin. Ano nga ba ang naidulot nito para sa kanya? Nabigyan ba siya ng dagdag oras o nahuli na ba siya noon? Talakayin natin ito. Welcome sa Sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Ilang araw lang matapos ang insidente kung saan 4 na estudyante ng Universidad ng Idaho ang pinagsasaksak hanggang mamatay habang natutulog sa kanilang mga kama. At si Brian Kohberger ay tila pumasok lang sa DMV ng Washington na parang walang nangyari. Hello? Hi? Alis na ako? Ayos lang pala, akala ko kailangan palitan ng plaka ng sasakyan. Sige. Oo, kailangan niya ng bagong plaka. Nakipagkwentuhan siya at tumawa tungkol sa baseball. Ikinuwento niya sa babae sa counter ang tungkol sa PhD program, hiking at pagmamahal niya sa Washington. 5 araw matapos ang mga pagpatay, walang palatandaan sa kanya ng ginawa niya. Ang pagbisita niya sa DMV ang nagpalit ng plaka ng kotse. Naalala mo bang lumabas yun sa investigasyon? Sa isang mahalagang panahon, mas mahirap na siyang mahanap dahil dito. Hello, kumusta ka? Kumusta kayo ngayon? Ayos. Patingin naman ng lisensya mo sandali, kung pwede. Sapat na ba talaga yon para di siya mahuli? O nahuli na siya nang di niya alam? Ipapapakita namin sa inyo ang eksaktong naitala sa surveillance footage na yon. Lahat ng ito ay bago at pangkatangka itong sagutin ang tanong na itinatanong ng lahat. Pwede kayang dahil sa isang biyahe na ito ay nagkaroon siya ng mas maraming oras? Hindi ako sigurado kung maniniwala ka sa makikita mo ngayon. Kahit pagkatapos matulan si Kohberger, may nagawa pa ako, okay? Nagkaroon ako ng pribilehiyong makapanayam ang pamilya Gonsalves. At gusto kong kausapin sila tungkol sa laban na patuloy pa rin nilang isinusulong dahil itinulak nilang isang bagong batas sa Idaho. At ito ay maaring magbago ng kalagayan para sa mga biktima sa buong bansa. Ipapapita ko sa inyo ang sinabi nila at ang kahalagahan ng batas na ito. Noong Nobyembre 13, 2022, 4 na estudyante ng Universidad ng Idaho ang pinaslang. 5 araw matapos ang insidente, nakita si Brian Kohberger sa DMV ng Washington na nagpapalit ng plaka ng sasakyan. Nakatira siya sa Pullman, Washington, sa kabila lang ng hangganan ng estado mula sa Moscow, Idaho, at nag-aaral sa Washington State University. Ilang linggo matapos yon, pinara siya sa Indiana kasama ang ama habang nagmamaneho ng cross-country gamit ang bagong plaka. Pagdating ng Disyembre, 30 inaresto siya sa bahay ng magulang niya sa Pennsylvania. Nasa gitna ng lahat ng iyon ang pagbisita niya sa DMV ng Washington. Para maintindihan ito, balikan natin ang gabi ng pagpatay noong Nobyembre 13, 2022 sa maliit na bayan ng kolehiyo ng Moscow, Idaho. Sa King Road malapit sa campus, may 3 palapag na puting bahay na tinitirhan ng 6 na estudyante ng University of Idaho na magkakaibigan at magkaka-roommate. Pagsapit ng umaga, 4 na ang patay. Madison Mogan, 21. Kaylee Gonsalves, 21 matalik na kaibigan mula pagkabata. Natagpuan sila sa kama ni Madison sa 2 palapag. Zana Chernudel, 20 ang kanyang nobyo. Ethan Chapin, 20. Natagpuan sila sa kwarto ni Zena sa 2 palapag. Ang 4 ay brutal na pinatay sa saksak gamit ang isang malaking kutsilyong may nakapirming talim. Dumating ang tawag sa 911 bago magtanghali. Isang nakaligtas na kasama sa bahay, isa sa 2 na hindi nasaktan, ang nag-ulat ng isang walang malay na tao. 911, ano po ang lakasyon ng inyong emergency? Ay, may nangyayari. May nangyari sa bahay namin. Hindi po namin alam kung ano. Ano po ang address ng emergency? 1,122. Ano po ang kulang sa address? Kings Road. Sige, at bahay po ba yan or apartment? Bahay po ito. Pagdating ng mga pulis, nadatnan nilang isang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino. Nasaan siya? Oo, nasaan siya? Nasaan siya? May kasama siya mas malapit. Oo, paparating na siya.
Nasaan? Dito sa taas? Dito sa taas. Nakuha mo siya mula sa isang numerong, alam mo, at kakapasok ko lang at siya isang ko lang bituin. Nangyayari, hindi ako makapaniwala na ikaw talaga. Pinaalagahan ko. Okay, give back. Hindi ko alam kung immune ka pa. Nakaka-interest talaga. Hinawakan ko siya. 1370. Stay back there, please. Dahan-dahan lang. Camera yan. Dalawa yan. Paglapit ko, narinig ko siyang sumigaw at bumaba ng hagdan dahil may nakita siyang tao. Sigurado akong yon ang sinabi niya. May tao daw dito. Sumigaw siya at tumakbo sa hagdan. Tinawag ko siya pero tumalon ako at nilak agad ang pinto sa sobrang takot. Narinig ko na may tao sa banyo at narinig ko siyang umiiyak. Narinig ko ang isang lalaki na nagsabi, "Ayos ka lang, tutulungan kita." Patuloy kong tinatawag ang pangalan niya pero hindi siya sumasagot. Minuksan ko sandali ang pinto at nakita ko yung lalaki. Hindi siya masyadong matangkad, nakaitim lahat at may maskara na tatakpan ng no at bibig. Tinignan ko ang pinto at tumawag. Di ko alam ang gagawin. Roommate siya na nakaligtas. Nakita niya ang kumatay at narinig ang mga bagay na hindi dapat marinig. Ilang oras ang kailangan para maimbestigahan ang eksena. Ilang araw para buuin ang nangyari. At ilang linggo bago pa man malaman ng publiko na may suspect pala. Nantuon ang investigasyon sa isang puting Hyundai Elantra na nakita malapit sa bahay sa gabi ng pagpatay. Sinuri ng mga detective ang ilang oras nakuha sa surveillance at sinundan ng mga sasakyan. Nakausap nila ang mga kapitbahay at sa huli, lumitaw ang pangalang Brian Kohberger. Noong panahong yun, hindi pa kilala si Kohberger. Siya ay 28 taong gulang na PhD student sa kriminolohiya sa Washington State University. 10 milya mula Moscow at nakatira sa Pullman. Nagmamaneho siya ng puting Hyundai Elantra. Noong Disyembre 30, 2022, mahigit 6 na linggo matapos ang mga pagpatay, inaresto siya sa bahay ng kanyang mga magulang sa Pennsylvania. Sa ikalawang bilang, murder in the first degree, kaugnay ng pagpatay kay Madison Mogan. Ano ang iyong plea? Guilty or not guilty? Tungkol sa ikatlong bilang, murder in the first degree para sa pagpatay kay Kaylee Gonsalves. Paano ka magpapahayag ng plea? Guilty or not guilty? Sa ika-4 na bilang, murder in the first degree sa pagpatay kay Xana Cernoodle. Paano mo ipapahayag ang plea? Guilty or not guilty? Sa ika-5 kaso, first-degree murder kay Ethan Chapin, paano mo ideklara ang plea mo? Guilty or not guilty? Noong nakaraang tag-init, umamin si Kohberger sa lahat ng 4 na pagpatay at hinatulan ng 4 na magkakasunod na habang buhay na sentensya na walang parole. Sa wakas, nakuha na ng mga pamilya ang pagkakataon nilang marinig sa hukuman. Bago ang paggamin at pag-aresto, may lumipas pang panahon. Noong panahong yon, may ginawa si Brian Kohberger na maaring nakabago ng maraming bagay, kahit saglit lang. Babalik tayo sa DMV na yon. Ipapakita namin ang nangyari 5 araw matapos ang mga pagpatay. Nobyembre 18, 2022. Pumunta si Brian Kohberger sa Pullman Vehicle Vessel Licensing Office para palitan ang plaka ng kanyang sasakyan. Ipalalabas namin ang footage na nakuha ni YouTuber Christie's Chaos. Panurin ninyo. Mula dito. Mula sa Volkswagen. Hello? Hello. Hi. How's it going? Pretty good. I definitely need to. Ikaw pa rin ang ikaw ko. Ayos lang. Dapat naming magawang tulungan ka dyan. Pasensya na, naasikaso ko na yung plaka, pero hindi nito ibinigay sa akin. Hindi. Ibig sabihin, Kailangan mo ito sa estado ng Washington, pero hindi mo na kailangang patunayan yon sa amin. Kailangan ko lang ang tamang milyahe na nasa kotse mo na ngayon. Tingnan ko muna yun. Sige, perfecto. 150. Sige. Kaya kailangan mo lang isulat ang eksaktong milyahe dito, walang dagdag man tempo.
Lagyan mo ng check ang kahon na nagsasabing actual kasama ang petsa, tapos pipirmahan mo, ilalagay ang pangalan mo, at ang tirahan mo sa pinakailalim na linya dyan. Ay, hindi. Kumusta? Sana ay nagamit ito. Yun ba ang mas magandang pakete? Ooh. Wala pa sila nun? Hindi ko mahanap. Mahirap talaga makahanap ng sasakyan na yon. May kilala akong ilang tao na nag-order ng gusto nilang sasakyan at kailangan nilang maghintay ng 1 taon. May paparating na bagong titulo sa Koreo, kaya abahan. Kung mawala, sabihin lang para palabasin ulit. Sisiguraduhin naming may isa na may singsing at isa na wala para sa okasyon. At ako na ngayon, kaya kung sakaling may maisip ka tungkol sa internet, Minsan sinisinggil ka nila ng maliit na bayad, pero hindi ako naniniwalang ginagawa nila yon. Hanggang sa makabalik siya sa bahagi ng negosyo. Tapos oo, kailangan mo maging maayos. Ibig kong sabihin, Sinusuri nito ang maraming bagay na ginagawa ng mga estado. Ilang araw lang matapos ang insidente ng 4 na sinaksak hanggang mamatay sa kanilang mga higaan, ginawa ni Brian Koberger ang krimeng ito. Tumatawa at nagpapalit ng plaka na parang walang nangyaring masama. Yan ang talagang nakakakilabot, sa totoo lang. Naiisip ko ngayon na makita ito at sabihin, ay grabe, nakausap ko palang taong ito. Ngayon, ang tanong, ano ang naging epekto nito sa kanya? May nakuha ba siya o limitado na ba talaga ang oras niya? Gusto kong himayin ito. Una, may nagsasabing may nabago. Pero may nagsasabing wala rin itong mababago. Gagamitin nila ang alam at mapapatunayan natin. Heto ang argumento. Noong Nobyembre 13, nagmaneho si Koberger mula Pullman, Washington papuntang Moscow, Idaho gamit ang puting Hyundai Elantra na may plaka ng Pennsylvania. Ang kotse ay nakita malapit sa bahay sa King Road sa oras ng krimen. Nobyembre 18 nasa DMV siya at pinalitan ng plaka mula Pennsylvania papuntang Washington. Hindi naglabas ng nationwide bolo para sa puting Elantra ang otoridad agad. Lumipas pa ang ilang linggo. Naghahanap ang mga investigador ng puting Elantra na rehistrado sa Washington dahil sa krimeng naganap sa Idaho na katabi ng hangganan. Hindi kasama ang kotse ni Koberger sa listahan dahil Pennsylvania plates pa ito nang kunin ng mga record. Sa Washington niya, ito'y pinarehistro matapos ang mga pagpatay. Sa isang mahalagang panahon, hindi tumugma ang kotse sa hinahanap na investigador. Ayon sa TMZ, sabi ng mga piskal, mas nahirapan ng mga pulis na matunto ng kotse ng mamamatay dahil sa pagbisita niya sa DMV, kaya nagkaroon siya ng sapat na oras. Ngayon naman, para naman sa panig na nagsasabing hindi, wala namang epekto. Heto ang katotohanan. May record sa DMV na isang lalaki na may pangalan, address at sasakyan niyang pumasok noong Nobyembre 18 at nagpalit ng plaka. Hindi nawala ang bakas sa mga dokumento dahil lang nawala ang mga plaka. Noong Disyembre, natiyak ng mga investigador na ang puting Elantra ay kay Koberger gamit ang ibang paraan. Ipinakita ng mga record ng paradahan ng Washington State University na nasa campus ang kotse niya. Ayon sa datos ng cellphone, ilang beses na malapit ang telepono niya sa King Road bago ang mga pagpatay at hindi rin napigilan ng mga plaka. Heto pa, kahit na pinalitan na niya ang mga plaka, pinara pa rin siya ng pulis ng 2 beses habang nagmamaneho papuntang Pennsylvania kasama ang kanyang ama. Kumusta? Kumusta ka? Kumusta kayong lahat na yan araw? Ayos. Patingin nga ng lisensya mo, sandali, kung pwede. Kita mo, dikit na dikit siya sa taong yun, pare. Dikit na dikit ka sa likuran ng taong yun. Pinara ka dahil sa tailgating. Sasakyan mo ba to? Sige, ayos. Saan ka papunta? Tommy sa WSU. Salamat, Diyosh. Anong WSU? Titigil na lang ako. SWAT team pa ngayon. So tayo ay... Sige, nahihirapan ako marinig ka dahil sa trapiko. Galing ka ng Washington State University. At saan ka pupunta? Magpapatuloy akong pumunta sa Pennsylvania. Oh, sige. Medyo ayos lang kami. Nagmamaneho na kami ng ilang oras. Oras, araw. Halos. Sige. Ano ulit yung sinabi mo sa SWAT team na yon? May nangyaring malagim na pamamaril at lahat. Son?
really? Great. Nakakatakot. Kita mo namang dito nag-isip. So, kayo ba ay nagkatrabaho sa universidad doon? Sa totoo lang. No. See? Okay. Hindi ko pa narinig ang insidenteng yon kahapon at hindi rin ako apektado. Mga 1 oras at kalahati na ang nakalipas. Di ako sigurado kung dalawa ang bumaril, pero may binaril silang tao. Hindi pa rin namin alam ang tungkol doon. Kawili-wili. Wow. Sige, pero may pakiusap ako. Huwag mo masyadong isipin, ha? Salamat, pinaalagaan kita. Nangyari ang traffic stop noong Disyembre, 15 Washington. Ang plaka ng kotse, nakuha niya ito 1 buwan bago. Hindi alam ng pulis ang mangyayari, pero 2 linggo pagkatapos, Disyembre 30, inaresto si Brian Kohberger sa bahay ng kanyang magulang sa Pennsylvania. Oo, nabigyan siya ng kaunting panahon ng pagpunta niya sa DMV, pero hindi siya nito nailigtas ng tuluyan. Nahabol din siya ng investigasyon, nahabol din siya ng ebidensya. At sa huli, hindi napigilan ng mga bagong plaka ang kahit ano kahit na gaano pa niya gustong mangyari yon. Pagsapit ng tag-init ng 2025, umamin na si Kohberger na nagkasala. Hinatulan siya ng 4 na sunod-sunod na habambuhay na pagkakakulong at tapos na ang kasong yon. Oh, yun ang akala ng lahat. Sa mga sumunod na buwan, naglabas ang mga ahensya ng batas ng libu-libong larawan mula sa crime scene, kabilang ang loob ng bahay sa King Road. May iba pang larawan na nagpapakita ng evidence marker, bakas ng dugo at sheet ng kutsilyong naiwan. Tandaan, yun ang DNA na kalaunang nagdiin sa kanya. At para sa pamilya Gonsalves, ang makita ang mga larawang iyon na kumakalat online ng walang anumang abiso, isa yung bagong uri ng trauma. Kaya nakausap ko sina Steve at Olivia Gonsalves. Ito ang ama at kapatid ni Kaylee para talakayin ang nangyari pagkatapos at ang bagong batas na tinulungan nilang may sulong sa Idaho na maaaring magbago ng lahat para sa mga pamilya ng mga biktima. Okay, sila ito sa aking News Nation show, Jesse Weber Live. Personal kang tinawagan ng gobernador. Tama? Anong sinabi niya? Sabi lang niya, alam mo, talagang masaya siya na makapagsimula na ipatupad ang pagbabagong ito. Dapat matagal na itong nagawa, hindi lang para sa kasong ito, kundi para sa karapatan ng mga biktima sa Idaho at ibang estado. Steve, linawin lang, ano ang nililimitahan ng batas na ito sa pampublikong record? Paano ito gumagana? Ayon sa pagkakaintindi ko, si Olivia ang may pangunahing panukala at matagal na niya itong pinagtatrabahuhan. Hindi ako gaanong sangkot sa usaping ito. Pero pinoprotektahan nito ang crime scene, yung madugo, yung bangkay. Alam mo, pinoprotektahan niya yon. Ibig sabihin, sinasabi lang nito na magagamit pa rin ito sa korte at lahat ng yon. Hindi ito basta inilalabas sa publiko kahit may Freedom of Information Act. May mga bagay talagang hindi ebidensya at yun ang parang kilukuha namin. Kung gusto ng pamilya ng mga larawan para sa anumang dahilan, pwede pa rin. Pero may limitasyon ba? Sinusunod ang tamang ayos ng batas sa komunidad. Unang asawa, sumunod ang mga anak na nasa hustong gulang, magulang, kapatid at lolo't lola. Dapat sunod-sunod at hindi pwedeng lampasan ang isa't isa. Pero walang limitasyon pagdating sa pagkuha ng access sa mga record na yon. Gusto kong maipatupad ito sa mga estadong wala pang proteksyon para sa katawan ng namatay. May ilan ang may ganito, pero karamihan wala pa. Sasabihin ko sa mga mambabatas doon, kung naipasa ito sa konserbatibong Idaho ng walang tutol, tiyak na maipapasa rin sa inyong estado. Dagdag pa, sasabihin ko rin. Sa ganitong sitwasyon, mas mainam na maging maagap kaysa siya ka nalang kumilos. Mas mainam na pigilan ang pinsala bago mangyari. Laging mahirap at sa tingin ko, palaging din ito pero sulit naman kapag siguro maiwasan ko mangyari ito sa susunod na pamilya. Ginawang makabuluhang layunin ng pamilyang Gonsalves ang kanilang pagdurusa. Bagamat din na may ibabalik ang mga biktima, mapoprotektahan ng bagong batas ang ibang pamilya para hindi maranasan ang pinagdaanan nila. Bago ibaban ng hukom ang hatol kay Kohberger, tumayo ang pamilya ni Madison, Kaylee, Zana at Ethan para sabihin sa kanya kung ano talaga ang iniisip nila. Isa kang biro. Lubos kang katawa-tawa. Dinamit namin ang trahedyang ito para gawin ang lahat ng makakaya namin.
Inilagay namin ang lahat online. Kinuha namin ang aming mga anak. Kinuha namin ang aming mga larawan. Kinuha namin lahat ng ginawa nila. Mga video, larawan, kalokohan ng mga babae, pagkanta ni Ethan, at inilabas namin ito sa mundo. At nagkaisa ang mundo. At sa huli, kapag pinag-uusapan nila ang kasong ito, ang pinag-uusapan lang nila ay sina Kaylee Jade, Maddie May, Zana, at Ethan. Lahat ng bagay tungkol sa mga taong ito ay may malaking kahulugan para sa amin. Isang ama, isang ina, isang kapatid na lalaki, isang kapatid na babae. Ibinahagi namin yon sa aming komunidad. Pagkatapos ay, ibinahagi namin ito sa aming estado, ibinahagi namin ito sa bansa, at sa huli, ibinahagi rin namin ito sa buong mundo. Nanunod ang mundo dahil sa mga bata, hindi dahil sa'yo. Walang may pakialam sa'yo. Hindi ka karapat-dapat paglaanan ng oras o pagsisikap para alalahanin ka. Habang tumatagal, magiging 2 initial ka na lang na nilimot ng hangin. Walang gumibisita, kundi mga initial sa puntod na walang kanda. Mula sa sandaling ito, nagsimula na tayong lahat. Kakalimutan ka na namin mula ngayon. Gusto namin, aalis na ako bilang pagtatapos. Isang huling bagay. Mali ang napili mong pamilya. At pinagtatawanan ka namin sa biyahe mo papuntang Japan. Ngayon o bukas yon mangyayari. Tatapusin ko na. Pagpalain ng Diyos ang lahat ng kalalakihan at kababaihan na nagtrabaho sa kasong ito at lahat ng pagsusumikap na ginawa ninyo. Pinayagan ninyo kaming magluksa at tinulungan malampasan ito. Ang dami ng trabaho na pinagsama-sama ninyo at kung paano ninyo ito inayos ay napakaganda. May mga mahihirap na panahong dapat asahan. Salamat sa lahat. Pagpalain kayo ng Diyos. Hindi ko alam ang mga limitasyon ko dito, pero nahihirapan talaga ako, pare. Nahihirapan talaga ako. Kaya gusto ko lang na magkasama tayo sa gubat para maturuan kita tungkol sa pagkawala at sakit. Mahal kong Diyos, hindi ko kukunin buhay mo. Siya na bahala. Pero sinisiguro ko sa'yo, mahina ka. Diyos ko, bibigyan lang kita ng sandali, pare. O 5 minuto sa gubat. Ay, Grabe. Mapupunta ka sa impyerno. Alam ko na may ibang paniniwala ang mga tao. Masama ka. Wala kang lugar sa langit. Kinuha mo ang mga anak namin. Magdurusa ka, pare. Naninimig ako dahil gusto kong makipag-ugnayan sa'yo. Sana maramdaman mo ang enerhiya ko. Papunta ka sa impyerno. Tapos na ang 15 minutong kasikatan ni Ginoong Koberger. Panahon na para siya ay ilagay sa kahihiyan at pag-iisa ng habambuhay na pagkakakulong. Sige, Ginoong Koberger. May pagkakataon kang magsalita kung nais mo. Naiintindihan kong tumangi ka. Magalang po akong tumatanggi. Sige. At iyan lang po ang lahat ng meron kami para sa inyo ngayon dito sa Sidebar, mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. At gaya ng dati, mangyari mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng mga podcast. Panoorin din kami sa Peacock ng NBC at may Sidebar episodes doon. Sundan ako sa X, Instagram at sa News Nation show kong Jesse Weber Live, Lunes-Biyernes, 11 PM Eastern. Hanggang sa muli, mga kaibigan.